Halatang-halata naman po na itong kaso kay Senator Rodante Marcoleta ay talagang politically motivated dahil opposition siya. Politically motivated para tumigil na siya. Pag nakulong siya ay talagang siyempre tigil na. Wala na tayong boses dyan na mag-uusig dyan sa flood control projects. Kaya talaga hong may mga malalakas, makapangyarihan na mga kamay ang tumutugis kay Senator Marcoleta para hindi na po siya magsalita tungkol sa flood control corruption. Magandang araw po again and again. Andito na po tayo ulit. Follow up po kay Mr. Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ang dami po nagre-request. Ano na mangyayari kay Rodante Marcoleta? Yun na nga tingnan po natin. Reshuffle again para makita natin. Tarot, ipakita mo naman sa amin kung ano mangyayari. Ito ay isang pag-gathered ng lahat ng informasyon na pinipilit tanggalin sa kanya. So, ibig sabihin talagang inaalisan siya. Dito po again and again, ito ay tarot lang. Binabasa ko lang po kung ano ang nakikita ng tarot. Nakabaliktad po siya kung saan lahat ng hawak niya, yon may mga hawak siya. Yun po ay gathered information na ipinaglalaban dito sa isang house, maaaring House of Representative or something like that, or House of Law or ganon, na pinipilit baliktarin. So, ibig sabihin, may talagang hawak siya na mga magagandang ebidensya or impormasyon na pinipilit wag ilabas. At ito ay minamahika or minamagic or kinakaluluwa or what. Ibig sabihin, pinag-aaralan ito na huwag talagang mailabas at pinipigil na mailabas. So, ibig sabihin, si Senator Marcoleta ay tinatanggalan. Inang bayan ito na nakabaliktad na ngayon ay parang feeling niya, ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng politika, at ang gulo ng sitwasyon. Kasi kung sino daw yung mga may hawak na ebidensya ay binabaliktad. Yun ang sabi po ng tarot, kaya nga nakabaliktad yun. Tapos, hinohokus-pokus o ginagawa ng mga istorya or what. Pero ayon po dito, ang inang bayan naman daw po ay mayroong sariling batas. Isang araw gigising tayo na ang inang bayan ay gagawa ng isang suwestyon na kahit ang sino ay hindi na ito makukontrol. Ibig sabihin, may malawakang magaganap. Kung dati ay may nagkaroon na ang tulong ng isang pundasyon na nakita ay Iglesia ni Cristo, ngayon po ay may iba naman. Pero malakas. Isang araw paggising natin, isang bagong pag-asa kung saan ang nais nila ay palayain si Marcoleta at ipagpatuloy ang kanyang pagseserbisyo upang malaman ang katotohanan. Mag-ingat po siya kasi pinipilit talaga na naalisin siya sa panunungkulan. Pero sabi ko nga, lahat ng nangyayari po ay may twist. Bakit? Anong twist na ito? Yan. Lahat po sa ngayon hanggang pagdating ng 2028, may lalaban para lahat ng ito ay malinis. Kaya kaunting tiis lang po, Sir Marcoleta, pero may napakalakas na institusyon na baback up. Hindi lang ito isang religion, kung hindi ito ay samahan, kung saan pati ang mga may mambabatas ay maku-question. Kaya lang po ingatan po ang kalusugan. Ingatan ang kalusugan.
at ang heart attack. May mga susuporta na lalabas, hindi po ito institusyon. Totoong mga tao po ito. Lalabas sila, magmumula sila sa iba't ibang panig ng rehiyon ng Pilipinas. At muli, malawak ang suporta ang bonggang darating. Magtatagumpay po kayo, Senator Marcoleta, sa pinaglalaban nyo. At may batas, may hustisyang darating. Hantayin lang po natin yan. Ito po ay isang nalawakang hustisya. Kaya hantayin nyo lang po, pakatatag lang po kayo. At masisilawan ng isang napakagandang sitwasyon na kahit ang magandang, ang matatalino, ang matataas, ay hindi kayang kontrolin itong hustisyang parating po sa inyo. Ayan. Basta mag-ingat din lang po kayo sa kalusugan ninyo para kung sakaling dumating po yun, makikita nyo at mararamdaman nyo na maraming nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal ang parating po. Oh. Pinipilit lang po ito, sinisingit, para po pagdating ng time, hindi maka-action kayo. Yun po ang sabi ng tarot dito. Ayan, kaya kayo nakatagilid or nakataob. Pero sabi ko nga po sa inyo, justice will come. May isang hustisya kayong makakamtan. At ito ay nakapapangilabot dahil ito ay talagang susuportahan ng buong Pilipinas. Well, ingat po ang kalusugan at mag-ingat din po kung sino man po ang nakakarinig nito. Sana maingatan po si Senator na Marcoleta na lalo na sa loob ng pupuntahan niya na kulungan or what. Kasi po may danger. Ito ay delikado. Maaring palabasin ito ay kalusugan ng or pero may nangyayaring something. So, ingatan po siya. Yun po. So, sa ngayon po, yan po ang lumabas sa ating tarot. Sana po, ano man ang nangyayari ngayon sa ating mundo, sana God sent miracle every day. So, maraming salamat po. At nawa ipagdasal natin ang ating buong mundo. At pati na po ang Pilipinas. Lalong-lalo na Pilipinas. Bye-bye po. Halatang-halata naman po na itong kaso kay Senator Rodante Marcoleta ay talagang politically motivated dahil opposition siya. Politically motivated para tumigil na siya. Pag nakulong siya ay talagang siyempre tigil na. Wala na tayong boses dyan na mag-uusig dyan sa flood control projects. Kaya talaga hong may mga malalakas, makapangyarihan na mga kamay ang tumutugis kay Senator Marcoleta para hindi na po siya magsalita tungkol sa flood control corruption. Tingnan po ninyo ang Plunder Law, Republic Act 7080. Diyan po na-convict si President Joseph Estrada noon dahil tumanggap siya ng commission o kickback sa pagbibenta ng pagbili ng GSIS ng shares sa Bell Corporation. Dahil siya din nagutos sa GSIS na bumili kayo doon sa Bell Corporation ng over 1 billion. In exchange, binigyan siya ng komisyon ng kanyang mga cronies sa Bell Corporation sa halagang around 127 million. So, combination or series of acts. Dito kay Marcoleta, may government funds ba na involved dito? Wala.
private funds sina Congressman Michael Defensor at dalawa pang donors niya sa kampanya niya. Meron ba siyang binigay ba yun ni Congressman Mike Defensor ang kanyang contribution kay Senator Marcoleta in the expectation of or in exchange for a contract or a government project na si Senator Marcoleta may control? Wala. Wala po yan. That element of the crime is absent. Oh, sinasabi, series ang plunder ay ill-gotten wealth. Ill-gotten. Nakuha sa masamang paraan. Through a combination or series of acts. Series of acts. Pagdodonate ng campaign funds, series of acts ba yun? Private funds? Hindi naman si Marcoleta ang may kapangyarihan sa mga government contract or hindi naman yon in exchange for a government contract. Wala pong sinasabi ng ombudsman, isa pang element, provision to the prejudice of the government. Saan nag-prejudice ang government dyan? Nung nakalimutan niyang ipasok yun sa SOSE niya, yung 70 million na 75 million na yun, anong resulta doon? Dinismiss po yun ng COMELEC. The COMELEC has primary jurisdiction over offenses involving campaign, election offenses, including campaign contributions. Dinismiss na po yun kasi yun pong provision na yun dati na nagiging criminal offense yun sa pag na hindi mo na ipasok yung tama na contribution sa iyo ay na-repeal na po yun. Na-erase na yun, na-delete na yun ng bagong batas na pinasa din ng mga congressman. Kaya po talaga papaos na po ako ng kakaulit-ulit. Ombudsman, maawa naman kayo. Unahin nyo naman yung mga nangawat dyan, mga nangurakot, nag-kickback sa ghost at substandard flood control projects. Kailan nyo ikukulong si Martin Romualdez? Bakit nyo unahin pa si Marcoleta na talagang halata naman pong pilit na po ito Para ho, talagang wag na siyang mag-ingay tungkol dito sa flood control corruption. Unahin nyo na po, ipakulong si Martin Romualdez. Yan si Bunoan, ipakulong nyo yan. Bakit yan state witness? Nasuli na ba niya? Yung bilyon-bilyong perang kinuha niya, na kinurakot niya sa kickback ng flood control projects na yan? Nasa na resibo ng National Treasury na nagsuli si Bunoan? Bakit siya magiging state witness? Kung hindi siya nagsusuli ng tamang amount. At saka kung hindi po siya ang most guilty, sino po ang most guilty? Sino ang tinutukoy ni Bunoan na most guilty? Si Romualdez ba? Siyempre niya sasabihin si BBM, di ba? Sino most guilty? Sasabihin niya ba? Kontraktor? Ang taas-taas ng posisyon mo, Secretary Bunoan, wala nang tataas sa'yo. Hindi pa rin ikaw ang most guilty? Ayan ang problema, sir Kasi talagang injustice po ito kay Senator Marcoleta. This is a grave injustice. A grave injustice.